Good evening and happy midweek. Tayo po ay mag-pray muna bago umawit. Dear Lord, salamat po sa midweek na ito. Naway kami po ay inyong samahan sa buong programa at matuto kami sa mga leksyon na aming maririnig at mapuri namin kayo sa aming awitan. Salamat po Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Una po nating awitin ang Tread Softly. Opening song, let's sing Father Lead Me Day by Day. Teach me to be
Sister Marlene, nandiyan ka po. Kayo po pala ang opening prayer. Hindi po napalitan. Tayo pong mga kapatid ay lumuko sa isang panalangin. Pasensya na po hindi po ako makapag-open ng screen. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong binigay mo po sa amin upang minsan pa po ay amin pong maranasan ang kabutihan mo sa kalagitnaan po ng isang linggo. Salamat po sa pag-iingat at paggabay sa amin. Napahintulutan mo po na kami po ay makarating sa kalagitnaan ng ligtas, payapa, at ganoon din po sa napakahalagang pagkakataon na kami po ay magkasama-samang muli upang ipahayag ang aming pagkilala sa inyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po na patuloy naming nararanasan ang inyo pong kabutihan sa aming buhay sa kabila po ng mga dinaranas na pagsubok ng bawat isa sa amin. Maging anuman po ang mga naranasan namin ay hindi mo po kami pinababayaan, hindi mo po kami pinagkukulang, bagkus patuloy naming nararamdaman na ikaw po ang aming Panginoon, siyang palaging umaalalay sa amin kung kaya't kami po ay nagkakaroon ng pagkakataon upang maging matagumpay sa aming pong paglalakbay at buhay Kristiyano. Sa gabing ito, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang mga kapatiran na nandito po sa pagpupulong na ito na nakikinig at nais na makinig ng inyong mga salita. Maaari po ba, Panginoon, na tulungan mo po ang bawat isa sa amin na mabuksan ang aming mga puso at kaisipan at lalong higit nilalapit po namin sa inyo ang inyong pinili na tagapagligtas. Walang iba kundi si Sister Joy na inyo po isang basbasa ng inyong banal na espiritu. Ang mensahe po na kanyang ibabahagi ay makatulong ng malaki upang sa ganon ito po ay makapagpalakas sa aming pong pananampalataya at patuloy naming tanawin ang pag-asa dahil kayo po ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Muli po humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat ng ito ay hinihiling ko po at pinasasalamatan, alang-alang po lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Good evening po mga kapatid. Kumusta po kayo? Kumusta po dyan sa Cavite? Wala po bang bagyo dyan? Okay. Dito kasi wala na namang pasok yung mga schools na affected sa transport strike. So, lagi na lang transport strike, lagi na lang may demand ang mga tao, no? So, yan. Mahirap na naman sumakay yung ibang mga nagtatrabaho. Napakabilis po ng panahon. Wednesday na kaagad. Parang kailan lang naman yung Sabado na nandun tayo sa church, tapos ilang araw lang, tapos kalahati na, kalagitnaan na ulit ng linggo. But, praise God, dahil lahat tayo safe and ating natatanggap ang mga biyaya mula sa ating Panginoon. Ngayong midweek worship, I would like to welcome everyone yung nandito sa Zoom. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Welcome po. Nandito ang ating newly baptized si Sister Eileen. Ayan. At si Sister Rachel Dimihilio. Ayan. Salamat at nag-join sila sa atin ngayon. And ating mga regular na attendees dito sa Zoom. And then, I would also like to extend yung mga nanonood sa atin ngayon sa live streaming natin sa Facebook. Yung nag-online at this time or manunood sila mamaya, welcome din po kayong lahat. Ngayong midweek, ang ating program host ay ang Diamond Care Group. At ako'y nagpapasalamat sa umbaw couple, si Brother Joelson and Sister Marian for leading out our singing. And then sinundan po ito ng opening prayer na si Sister Marlene kasi hindi po available si Sister Chi Ann. So si Sister Marlene po yung nag-lead sa atin kanina
At ang welcome remarks ay ang inyong lingkod, Laverne Basinilio. Pagkatapos ko po ay ating mapakinggan ang musical offering ni Sister Cora. At ito po ay susundan ng message ni Sister Joy Pangilinan. Pagkatapos po niyan ay ang ating season of prayer na pangungunahan po ng ating elder na si Elder Orbit Okdamya. At ang ating closing song and ang ating closing prayer. I pray that we can worship God in spirit and in truth tonight. Happy midweek po. Hello. Good evening sa ating lahat and happy midweek. Okay. Just wait lang ha. Ala. Ba't ayaw mag-play? Sandali. Wow. Ala, nagloko. Sandali lang. Nagloko yung aking sounds. Ba't ayaw mag-play? Silent lang. Ala, ayaw talaga oh. Paano kaya? Sandali lang po ha. Ay, anong nangyari? Talaga si Kaaway. Naka-ready na siya. Pero nagloko. Ala, ayaw talaga oh. Anong gagawin ko dito? Something with the wrong. Please try again. Ay, nako. Ano ba yan? Sandali lang po ha. Hello. Sandali lang. Nagloko yung aking ano. Ay, nako Lord. Tulungan mo ako. Bakit ganito? Nagloko siya. Naghahanap pa ako. Sorry. Anong nangyari sa iyo? Ba't ayaw? Rinidi ko na kanina. Ano internet? Sandali po. Ay, sandali nga. Mag-ano na lang ako. Akapila na lang ako. Wait ha. Ayaw, magloko. Okay. Narinig ba ako? Sandali. Yes po, Lord? narinig po kayo. Nag-ready na ako kanina. Bakit ayaw? Sandali lang po. Ayaw talaga oh. Sorry, something wrong. Please try again. Bakit ganun? Nag-akapila na nga lang ako. Narinig ba ako? Okay. Yes po. Okay, mag-akapila na lang ako. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what pace we open for faith.
do not carry everything to God in prayer. He help with trials and temptations. Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful? Oh, will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavenly then? Cumbered with a lot of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Though thy friends despise, forsake thee, take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Amen. Kamusta po kayo? Ako po ay nagagalak na maka-join muli sa midweek prayer meeting. Atin pong pag-uusapan ngayong gabi ay may temang God will fight for you, trusting in divine intervention. Ito po ay based sa Exodus 14:14 na madalas ding nababanggit sa ating lesson quarterly. For this slide deck, I have 14 slides. So when Laverne told me to choose any topic, I prayed and reflected on what is best to share with you tonight. So I was inspired by our current lesson in Sabbath school because Moses is my favorite Bible character. Na-inspire rin ako dahil nagkaroon ako ng challenges sa work at may kaibigan akong nag-share about Exodus 14:14. So one Sabbath afternoon during AY, we were asked to share what is our current favorite Bible text, and I think I shared Exodus 14:14. So let us look into the different versions of the verse. The Lord will fight for you. You shall hold your peace. The Lord will fight for you. You need only to be still. The Lord will fight for you. All you have to do is keep still. The Lord will fight for you while you keep silent. The Lord himself will fight for you. Just stay calm. The Lord will fight for you. You must be quiet. Kung mapapansin po natin, napakaganda ng synonyms ng stillness. Peace, silent, calm, quiet. So let us look into the context of the verse. So this pertains to the Israelites' predicament in Egypt. It was about bondage and slavery. It was about their feelings of despair, oppression, and suffering. God made a way for them to escape Egypt when their exodus to the promised land happened. God fought for them, God protected them, and God was with them. The promise of divine intervention. Ano po ba ang ibig sabihin ng God will fight for us? God will fight for His people. Let us look into a few Bible characters. It was seemingly impossible for David to overcome Goliath, but God fought for him.
God fought with him. It was seemingly unbelievable for Daniel to be unharmed by the lions, but God protected him. God saved him. So last July, I was in Canada for almost a month. I spent time with my brothers and a few friends. We spent a lot of time outdoors, camping, hiking, stargazing. I spent 3 Sabbaths there and we went to a summer camp as well. It was a very wonderful experience to feel God's presence amidst nature. There were many instances when I looked up to the mountains and felt God's embrace. Parati ko pong naalala yung Psalm 121, 1 and 2. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Before I left for vacation, I was having some serious challenges at work. So I prayed a lot for God to intervene. Then I let go. 2 weeks after returning for work, I did not expect what happened. God gave the best solution that was for my own good. He fought for me. He protected me. So let us look at the nature of God's protection. Kapag tayo po ay nahihirapan or na-challenge sa buhay, how do we ask God to protect us? Do we ask Him to punish those who are unkind to us? Do we think of ways how God should solve the problem for us? Let us go back to Exodus 14:14. Still, peace, quiet, calm. So these are big words. These words tell us to just be still, to be at peace, to keep quiet, to stay calm. Let God handle the situation. Trust Him and let go. Ang stillness po could mean hearing God's voice and discerning His will. That is why it is important for us to have a weekly Sabbath or regular workshops like this one, to just be quiet and commune with Him. Bakit nga ba napakahirap na maging kalmado? A challenge to stillness. Imagine a child who is frantically crying over something. Iyak ng iyak, hindi mapatahan, ayaw kumalma, ang hirap i-pacify. As adults, ganun din po tayo. We also have difficulty remaining calm in crisis. We experience sleepless nights, we have worries and anxieties. Be still. Ito po ay command mula sa Panginoon. It is a conscious choice from Him that He will fight for us. He will handle the situation. He will do it for us. Ang sabi niya, I got you, let go. Balik po tayo kay Moses sa mga Israelites at ang kanilang Exodus. Kayo po, who are your Egyptians in life? Anong mga bagay ang nagpapahirap sa atin? What causes our anxieties and worries? So living in faith. Being still means having trust and faith in God. So how do we cultivate stillness? By prayer and meditation. By reading scriptures. By singing hymns or making music. When we have a constant connection with God, it benefits us. It deepens our anchor. It strengthens our core. It increases our confidence. It directs our path. It leads us to the right course of action. So this is my last slide. In conclusion, whatever our situation, God is the answer. He is bigger than our anxieties, difficulties, and fears. He knows our needs even before we recognize or acknowledge them. He already has the solution. We just need to ask. We just need to trust. He will fight for us. We just need to stay calm, be quiet, and be still. Happy midweek po sa ating lahat. Ba't kura pagalan yan?
Sige po mga kapatid, tayo po ngayon ay dadako na sa ating season of prayers. Meron pong mga request sa ating group chat. Meron pa po ba na request for prayer ngayon? Kung wala na po, tayo po ay mananalangin na. Tayo po yumuko sa panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa paalala ng narinig namin ngayong gabi. Ang nakasulat sa Exodus 14:14 na sa panahon na kami ay may mga pinagdaraanan, meron kaming mga challenges sa buhay, meron kaming mga problema na mga hinaharap, na kami po ay hindi nag-iisa. Kami po ay hindi nyo pinababayaan. At kami po, Panginoon, ay makakaasa na kayo ang tutulong sa amin sa gitna ng iba't ibang nararanasan naming hirap ng buhay. Tunay, Panginoon, na napakabuti ninyo sapagkat hindi pa nga namin, Panginoon, sinasabi sa inyo ang aming mga daing. Kayo ay handa na tugunin ang aming mga panalangin. Kaya sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat inyong patuloy na pinapadama sa bawat isa na kayo ay malapit lamang sa amin. At ang gagawin lang namin, Panginoon, sa panahon na kami ay hirap na hirap sa buhay, kami ay manatiling still, tahimik lamang at kayo, Panginoon, ang gagawa ng mga sagot sa aming mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming Diyos na malalapitan, meron kaming matatakbuhan, meron kaming masasabihan ng lahat ng aming mga problema at lahat din ng aming mga pasasalamat, Panginoon. Alam namin na kayo ay nakikinig sa lahat ng aming mga panalangin. Ngayong gabi, Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Amen, Lord. Sa panahong ito na kami ay merong mga pinagdaraanan, ang aming mga kapatid, Panginoon, pinapanalangin namin si Sister Erica at ang kanyang anak na si Matmat. Sila po, Panginoon, ay may mga trangkaso sa mga oras na ito. Mari po ba, Panginoon, na inyo pong pagalingin, palakasin ang kanilang pangatawan, ang kanilang immune system, Panginoon, para ma-overcome nila ang karamdaman na ito. Gayun din, pinapanalangin din po namin ang family ni Brother Jazz, Panginoon. Patuloy po na inyong tugunan ang kanilang nais na gumaling at lumakas ang kanyang ama. Panginoon, ang aming pong dalangin, Panginoon, sama-sama naming ipinagpipray ang tahanang ito. Ang family na ito na inyo pong bigyan, Panginoon, ng kalakasan ng kanyang ama para po patuloy na siyang makasama sa mga gawain sa paglilingkod sa inyo sa iglesia. Panginoon, idinadalangin din po namin ang programa ng aming iglesia, Panginoon, ang mga ginagawang ministry ng iba't ibang mga department, Panginoon, lalo na po ang aming program sa darating na Sabat, sa aming Master Guide at Pathfinder, patuloy po, Panginoon, na ito ay inyong pangunahan upang sa ganon, Panginoon, ang mga kapatid at ang aming mga kaibigan, Panginoon, ay maakit sa programang ito at maging kasangkapan sa gawain ng aming iglesia. Pagpalain po ang bawat isa, ang mga tahanan ng bawat isang kaanib ng iglesia na naririto sa gabing ito. Patuloy po, Panginoon, na inyo pong palakasin ng aming pamumuhay espiritual. Alam namin ang kaaway, Panginoon, ay gumagawa ng paraan para sirain ito. Ngunit
sa pagkakaroon namin ng pagtitiwala sa inyo. Lagi kaming tumingin sa inyo, lagi kaming manalangin sa inyo. Alam namin, Panginoon, magtatagumpay ang lahat ng aming mga hinahanda at aming mga pinaplano para sa inyong gawain. Pagpalain din, Panginoon, aming mga bagong binyagan ng iglesia. Patuloy po, Panginoon, na palakasin ng kanilang spiritual na buhay. Patuloy sila, Panginoon, magtiwala sa inyo, lalo na sa panahong ito na sila ay nagsisimula ng kanilang mga paglalakbay patungo at palapit sa inyo. Pagpalain din po, Panginoon, ang iba pa naming mga kapatid na hindi namin nakasama sa gabing ito. Maaring meron po silang iba't ibang mga challenges din sa kanilang buhay. Inyo po din sila, Panginoon, samahan at tugunan ang kanilang mga dalangin upang sila ay managumpay sa kanilang mga pagsubok. Panginoon, nais din po namin na kami, inyong mga anak, ay maging handa sa inyong nalalapit na pagbabalik. Tulungan kami, Panginoon. Samahan kami araw-araw naming buhay upang sa ganon kami ay maging handa na sumalubong sa inyo. Pagpalain din po, Panginoon, ang pamilya ng Guerrero na nagluluksa sa panahong ito sa pagpanaw ng kanilang ama. Tulungan nawa, Panginoon, at bigyan sila ng pag-asa na sa inyong pagdating, sila, Panginoon, ay inyong makikita na magkasama-sama muli. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtugon mo sa aming dalangin. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. For a closing song, let's sing Fill My Cup, Lord. Fill my cup. Fill my cup, fill it up. There are millions in this world who are craving the pleasures earthly things afford, but none can wondrous treasure. Lord, fill my cup, Lord. I
Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon naming Diyos, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin sa gabing ito na marinig ang inyong mga salita. At bago kami, Panginoon, matapos sa gabing ito, amin pong isinasama sa panalangin ang nalalapit na board exam next week para sa mga psychologist ni Jake at ang kanyang mga kasama. Panginoon, sa mahabang panahon ay patuloy ninyo silang ginabayan sa kanilang pagre-review. Kami pong dalangin, Panginoon, na tulungan sila na lahat ng kanilang mga napag-aralan, lahat ng kanilang mga itinuro sa kanila, Panginoon, ay kanilang maalala. Upang sa ganon, Panginoon, ang examination na ito ay kanilang malampasan. Sa tulong ninyo, Panginoon, walang imposible at sila, Panginoon, ay magagamit para sa paglilingkod ng inyong iglesia. Pagpalain sila, Panginoon, at patuloy nawa kayo lamang ang Panginoon, ang aming maitaas, ang banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Happy midweek Happy po. midweek po. Happy midweek, everyone. Good